So, plano nyo na ngayon magpakasal sa Germany pero hindi nyo alam kung ano yung pinaka-first steps, overwhelmed na kayo sa mga resources, and hindi nyo na ngayon alam kung ano yung mga requirements and procedures na dapat yung pagdaanan when it comes to visa. And alam mo ba na hindi pagpunta sa German Embassy ang pinaka-first step na kailangan mong gawin? Kung ayaw mong matulad dito sa isa sa nag-comment sa akin din sa isa kong channel, make sure to watch this video nang sa ganun magkaroon ka ng complete informations or details on how you will apply for your marriage visa if you really want to get married in Germany. And I will be giving you the step-by-step procedures updated 2026, which I did some research. Nang sa ganoon ay hindi ka na masyado mahirapan or hindi ka na ma-overwhelm sa napakaraming mga informations sa Facebook, sa community, and Google, and so forth. If you want the checklist kung ano yung mga dapat mong gawin step by step, make sure to grab it in the description below because I created a guide for you or a checklist nang sa ganoon maging organized yung mga applications nyo. By the way, I am Sarah. I was also a marriage visa applicant way back 2017 and alam ko, naranasan ko kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, and that's why I also want to help you in the same way that I also did through few of my students in the German language course. My mission is to help Filipino apply for the marriage visa from learning German language up to arriving in Germany. So make sure na stick around dahil this will be your gateway living in Germany. Una-una, gusto ko tang warningan na this is gonna be a little bit long videos na walang edit wherein gusto ko maging authentic na nagkukwento sa iyo parang kausap lang kita face to face. This channel is mostly not edited, kumbaga ayoko na masyado mga flashy edited and stuff because I'm giving information authentically and realistically. So, yun. Okay, simulan na natin. And una-una mo mapala dapat natandaan bago ka magsimula, for a marriage visa, you are not applying for a tourist visa. Okay, meaning to say, iba yung type ng visa. Ang marriage visa kasi is a type D long-term visa wherein one way lang ang pagpunta mo doon. And then, pag nakarating ka na doon sa Germany, you already have a privilege to have a residence permit kapag tapos mong ikasal. So, hindi tourist visa yung iyong applyan doon. Second thing you have to know is mostly your German partner will do most of the work kasi siya yung nag-a-apply at yung pinaka-protocol nito ay all around Germany. So dahil doon ka pupunta, no, most of the works were going to be in Germany or in a German embassy. Okay, maririnig mo to from all of my videos dito about this Standesamt wherein this is a German Civil Registry Office. Doon kayo ikakasal sa Standesamt. So make sure aware ka kung ano yung mga sasabihin ko pag nagsabi ako ng Standesamt dito sa mga video na to. That means this is German Civil Registry Office. And lastly, important na dapat mong malaman bago ko simulan tong process na to is there is no shortcut. Okay? Sad to say, wala talagang shortcut dito. Kahit yung mga naging students ko na tinulungan ko sila sa kanilang visa, ginaid ko sila, wala ka tayong magagawa kundi sumunod sa protocol. Lalo-lalo na kapag need mo na investigations. That's why I'm also giving you a timeline here in video wherein kung gaano katagal yung tinitake ng isang process or phases. Okay? So I'm going to talk about the phases dito sa ating step by step. So now simulan na natin yung first phase. So now sa first phase is dapat ang German partner mo or fiancé mo ay pupunta sa Standesamt, which is I told you this is a German Civil Registry Office. Dito kayo ikakasal normally. So kailangan sabihan mo siya na pumunta sa Standesamt and then magbigay ng abiso na gusto niyang magpakasal to a Filipina citizen. Bakit? Kasi ito yung parang dito yung parang mag-a-apply kayo ng application for your wedding doon sa Standesamt. So dapat pumunta siya doon. Mas maganda kung personal, nang sa ganoon ma-orient siya kung ano yung mga requirements kasi bibigyan siya kagad ng requirements and i-explain yung procedure. Some of these Standesamts, by the way, take note na hindi pare-pareho. Okay, for example, in some of my students and some of my friends who are also apply for marriage visa, hindi kami pare-pareho ng Standesamt protocol. For example, for me, ang hiningi lang ng mga documents sa akin ay 4 yata.
which is sasabihin ko sa inyo yung mamaya. And then sa students ko naman, hiningan kagad sila ng napakaraming documents which is for the investigation, which is i-explain ko din sa iyo mamaya. And yung iba naman ng mga nakakilala ko is talagang 2 papers lang ang hiningi sa kanila. So, like I said, ang mga Standisam sa Germany ay hindi pare-pareho. That's why better kung humingi kayo ng guide sa Facebook or sa community, okay, or tulad nito, I suggest phase 1, you have to go, or your German partner has to go directly to your Standisam. Kasi hindi natin alam kung ano yung hihingin. Kung yun na pagtanungan mo sa group, hiningan lang siya ng 3 documents, pero sa city hall mo pala, sa city nyo pala, hihingan kayo dapat ng napakaraming documents, which is magiging cause of delay lang siya kasi nga mali yung information na nakuha mo sa ibang group. Okay? So make sure, don't forget that. Now, so sabi ko sa iyo, bibigyan ngayon ng requirements list ang iyong German partner. Okay, or yung German fiancé. Ngayon, kailangan niya ibigay sa iyo yun kasi on your part naman, kasi dapat pareho kayong nagtratrabaho. Both parallel ang inyong pagsunod sa procedure. Okay, mayroong gagalaw sa Germany, which is your fiancé, and mayroon din kukuha o gagawa ng part, which is ikaw, magbibigay ng mga documents na kailangan ng Standisam. Okay? So, normally, na hinihingi, for example, hiningan lang kayo ng 5 or 3 documents. For example, ang hinihingi lang to mostly, okay, is yung Senomar, birth certificate, passport copy, affidavit of singleness, and the Vollmacht. Okay, ano tong Vollmacht na to? Ang Vollmacht na to is ito yung kasulatan or authorization na manggagaling sa Standisam yung papel na kailangan na fill upan mo and pirmahan mo in behalf, kasi ito yung parang kasulatan or authorization na nag-a-apply yung fiancé mo sa Standisam or sa Germany ng marriage nang kahit wala ka dun sa may Standisam. In behalf of you, siya lang yung mag-a-apply as an appearance. Nagets mo ba? So, meaning wala ka dun sa Standisam, no? Binibigyan mo siya ng authorization with that Vollmacht na pwede siyang mag-apply kahit mag-isa lang siya. Nagets mo? So, depende yan. Minsan, yung Vollmacht makukuha kagad ng fiancé mo sa Standisam, ibibigay sa'yo through email, and ipapaprint mo, and then pipirmahan mo. And then yung iba naman, ang sasabihin ng Standisam, get that from the German Embassy. Okay, so meron akong naging ibang students na hiningian sila ng Vollmacht at kumuha sila sa German Embassy. Yun nga, parang authorization talaga na hindi lang yung fiancé mo yung nag-a-apply. Kung mag-aware ka na nag-a-apply yung fiancé mo ng marriage doon sa Standisam. Okay? So, gets mo? So, again, iba-iba ang requirements. Okay? Another scenario, pag 5 lang yung hiningi sa'yo or 4, you have to directly get them all. Okay? And make sure na walang problema sa mga documents mo. What I mean to say, for example, nasa phase 1 pa lang tayo, ang dami ko nang sinasabi. No? Sabi ko sa'yo, magiging mahaba tong video na to, but it's gonna be a complete, detailed procedure. Okay? So, ang sabi ko sa iyo na dapat walang problema ang documents mo kasi magkakaroon ka ng delay and magkakaroon ka ng possible rejection kapag mayroong mga discrepancy or mga errors sa iyong birth certificate, for example, or sa passport, or sa Senomar mo, kasal ka na pala before, hindi ka pa nagpapaanal, and so on and so forth. So, dapat malinis talaga yung dokumento mo bago mo siya ipasa sa Standisam. Okay? So ngayon, another scenario, pag hindi ka hiningan ng 5 or 4 lang, and sasabihin sa boyfriend mo is, we need to conduct a verification of the identity of your Filipina fiancé, which is you. Okay? Meaning to say, dito papasok yung clinical investigation na tinatawag o yung verification nga ng documents mo. So lahat na yung pagkataon mo is kailangan nilang i-imbestigahan. Dito sinisurveillance ka ng iyong
sa surveillance ka ng German embassy. Okay? So, normally, pag sinabi sa fiancé mo, nung pagdating pa lang niya dun sa standing stamp, sabi niya, oh, we're going to have a document verification, blah, blah, blah. So, normally, hihingan siya dapat ng pera. Okay? Don't worry, meron akong designated na video for that sa lahat ng cost na magagastos nyo in the marriage visa process. Okay? So, again, iba-iba ang standing stamp, no? So, hindi talaga fix yung mga documents na hihingi nila, pero yung process of all in all is pareho lang. Okay? So, ngayon, pag hiningin ka ng clinical investigation, okay, mas marami yung documents na hihingin sa'yo. Okay? So, dapat ibigay niya yun sa'yo. And I'm going to have a video for that about the clinical investigation na yan, ano yung mga dapat mo handain, and so on and so forth. Okay? So ngayon, tapos na. For example, ano man sa dalawang scenario yung nangyari sa'yo, kung hiningan ka man. For example, sabihin na lang natin na hiningan ka ng clinical investigation. Okay? Kung magsi-CI na. Okay? So dito kasi kailangan nilang i-investigate ang mga Filipina kasi para hindi tayo, parang protection na rin sa kanila, na wala kang criminal record, na totoo yung mga pinagsasabi mo, na nilagay mo dun sa wala ka palang anak, pero meron ka palang anak sa totoong buhay. Okay, so yung clinical investigation, pupunta yung agent ng German embassy sa lugar mo. Okay, hindi mo malalaman o hindi mo mahahalata na kini-clinical investigate ka na pala. Pupunta sila sa sa school mo, pupunta sila sa munisipyo, pupunta sila sa area ng neighborhood mo, and ganyan. So may mga cases na i-interviewin ka mismo, which is what they did to me. Pinuntahan nila ako mismo una sa bahay, pinuntahan nila yung school ko, ng elementary, pinuntahan nila yung munisipyo namin, and pinuntahan yung mga kapitbahay ko, nagtanong-tanong doon, and then tinanong ng agent saan daw ako noon that time na yon. So, sinabi nila na may shop ako noon, computer shop. So, pinuntahan ako ng agent doon. Mabait naman yung agent. So, alam ko na inimbestigahan ako. Alam ko na German embassy yon. Pero yung iba, hindi nila alam na inimbestigahan nila, and then matatapos na lang clinical investigation after around 3 to 5 months na yata ngayon. Depende sa mga documents na ibibigay mo. Okay, walang masyadong timeline kung gaano katagal. Depende talaga yan sa mga documents na ibibigay mo. Kung mahirap puntahan yung mga address na binigay mo o yung mga documents na binigay mo, for example, yung school mo nandito, tapos yung bahay mo nandoon, matatagalan yung agent para mag-conduct ng investigation for you. But all in all, huwag kang matakot kasi kung totoo naman ang mga documents na pinasa mo, you don't need to worry about it. Okay, so that will be the first phase. Okay, now second phase, pag clinical investigation ka na, kumbaga pagkatapos na sinubmit mo yung documents mo, lahat ng documents sa standing stamp, you have to make sure na habang nagwe-waiting ka na sa result ng investigation, lasted like for 3 to 4 months yan or 5 months, depende. Sabi ko sa inyo, kailangan nag-aaral ka na ng German language and kailangan makapasa ka na kagad ng German language. Okay? So normally, yung mga students ko, napapasa nila yung exam in 1 to 2 months. Tapos na. Okay? So make sure din na wag ka munang mag-e-exam kapag hindi pa kayo naghanda. Okay? Isabay mo lang siya kapag ka nasa waiting na kayo ng clinical investigation. Habang in-investigate ka nga is kailangan ay, of course, yes, mag-aral ka na ng German language. Okay? So, kasi ito yung magiging investment mo pagdating mo din doon sa Germany. And if you really want to have a German passport or German citizenship and also a permanent residency, then make sure kailangan mo mag-aral ng mabuti. Kayang-kaya mo yan. You can do that self-study or you can do that with teacher, coach, sa school, or yung katulad ng students ko is they bought my course. Okay? So for example, let's assume tapos na tayo sa phase 1. Tapos na yung clinical investigation sa'yo and meron ka ng date of marriage. Okay? So ngayon, ikaw naman na
on your part, ikaw naman ang gagalaw ngayon. Okay? So, tapos na yung fiancé mo doon, and so on and so forth, and then ikaw naman na para sa German Embassy. So, kailangan i-gather mo lahat ng documents mo. Kung na-expire na yung Senomar mo, kasi 6 months lang yan, kuha ka ulit ng bago. So, normally, kapag alam mo na okay, approve na, and then papadala na lang yung documents sa'yo, kailangan nagre-request ka na ng mga Senomar, ganyan, and so on and so forth, kasi nga, kailangan bago, okay, yung Senomar. So, hindi siya expired. Okay, so yun. Oh, ready na, for example, ready na lahat ng dokumento mo, na-upload mo na siya, na-arrange mo na siya. Dapat kung ano yung nasa checklist sa website ng German Embassy, sundin mo yun. For example, 2 copies of application form, blah, 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 blah. Okay, huwag yung hiwa-hiwalay kasi susundin nila yan one by one. Kasi may mga staff doon sa German Embassy na madaling mainis. Okay, nung time kasi na kakasabayan ko, sinisigawan ng isang staff doon yung family reunion visa applicant kasi hindi maayos and hindi organized yung pagpasa niya ng documents. So, time consuming kasi yun sa staff. So, kung ayaw mo na maging ganun ka, sundin mo na lang talaga sila. Okay? And dapat complete, walang nakalimutan, lahat ayos, lahat kompleto, and so on and so forth. So, yan, kompleto ka na, no? And ang gawin mo ngayon, magbubook ka na ngayon ng appointment. Ang pinaka magandang pagkuha mo ng appointment dito is yung papadala pa lang ng fiancé mo yung papers kasi it takes like 1 week, around 1 week yung pagpapadala ng document. Depende yan kung DHL, UPS, and so on and so forth. Okay, so kasi ang pagkuha ng appointment yata ngayon, it takes like 4 weeks. Pero gagawa ko tatry kong gumawa ng demo ng how to book an appointment and gagawin ko siya sa susunod na videos, okay? So, yun. So, kailangan nag-book ka na kasi it takes like takes time para mabigyan ka talaga ng appointment. Kasi nung time namin, 2017, kami yung mamimili ng date, kami mamimili ng araw or oras. Okay? And talagang pahirapan nung time na yun kasi nagbubook doon tapos binibenta nila yung appointment na yun sa ibang tao. Nag-gets niyo yun? Kaya nagkakaubusan nung time na yun. Kaya ngayon parang hinigpitan ng German Embassy kasi maraming nag-report na binibenta yung slot ng appointment which is very wrong. No? So ngayon, yun nga, yung German Embassy na yung magbibigay ng appointment sa inyo. Okay? So, for example, meron ka na, Kaya na, pupunta ka na. Which is, ito na yung sa visa appointment. Okay, sabi ko sa'yo, sundin mo kung anong pinakasunod-sunod. Okay, wag mong paguluhin yung utak ng staff sa German Embassy. And mas maganda kung smooth and maayos yung pakikipag-usap mo sa kanila. Okay, well-dressed ka kagad, and so on and so forth. And tatanungin ka lang naman yung mga couple of questions. Okay? So, yun. And yung mga questions lang naman yan is about you, details about you, details about sa fiancé mo, and about both of you kung nag-propose ba, and so on and so forth. Ganun. Okay? So, for example, tapos na. So, waiting time ulit tayo. So, depending again ang procedure na to, yung waiting time nito after mo ng interview. Wherein, yung German Embassy naman ngayon ay kukontakin yung Ausländerbehörde o yung alien office nila doon sa Germany, sa city ng fiancé mo. Titingnan na ulit nila, verify nila yung documents na sinubmit ng fiancé mo at yung documents na meron yung German Embassy. Sila na ngayon na mag-uusap. Kasi ang nag-i-issue ng visa is not German Embassy alone. Ang nag-i-issue ng visa is also the Ausländerbehörde, which is yung alien office sa German Embassy, sa Germany. Okay? Ausländerbehörde, tandaan mo yan kasi malagi mo yang pupuntahan kapag maghihingi ka ng resident visa or resident ID sa Germany. Kung pupunta ka doon para magpa-renew ng visa o ng resident visa, then dapat mag-report ka pag nandun ka na sa Germany at naka-arrive ka na. So, Ausländerbehörde, alien office doon sa city ng mo. So, ngayon, it takes like a few weeks lang yan, depende
kung season may mga holiday, summer holiday, may mga summer break. So normally yan, mga 4 weeks, mga ganyan, yung tinatagal niyan, 4 weeks pataas. Okay, depende. 2 weeks, 3 weeks, pwede, 4 weeks, ganyan. So once, okay sa Ausländerbehörde, mag-i-issue na siya, okay, hindi na kasi nila padadala yan per post, no? Iaano na lang nila yan sa email lahat, na okay, approve na, i-email nila yung German Embassy, okay, approve na si Maria, for example, ikaw, no? Issuehan mo na yan ng visa. So ngayon, i-issuehan na ngayon ni German Embassy. Okay? So ganun, nagiging process step by step yung procedure ng marriage visa. And then, ikaw naman, of course, re-receivein mo na ngayon yung visa mo. So, paano mo ngayon malalaman kung approve? Siyempre, nung time namin noon is kinontak ako or tinawagan ako. Ang normally dati is tatawagan ka lang every Friday. Every Friday lang sila tumatawag before. I-email ka or yung minsan yung fiancé mo ini-email ng standi samtian. So, depende. Kaya make sure na kung sa tingin mo o ramdam mo na padating na yung visa mo. Okay, so make sure na laging on hand yung mo, phone mo or yung email mo, i-check mo siya. Okay? Susunod na nating phase or phase 5, which is ito na yung CFO. Okay? So sa CFO, hindi ka pwedeng umalis ng Philippines nang wala kang CFO sticker. Kala mo matatapos ka na sa German Embassy? No, hindi. Kailangan mo pa rin na pumunta sa CFO or Commission on a Filipino Overseas, wherein dito magkakaroon ka lang naman ng seminar. Okay, meron na ngayong 2 klase ng seminar, either online or face-to-face. Nung time namin is face-to-face lang talaga ang pwede, so kailangan namin pumunta before doon sa Manila. So ngayon pwede ka na mag-CFO doon sa online or doon sa Manila face-to-face. Okay, kailangan magpabook ka din. Hihingin niya normally ng mga requirements, so you better check better check their website, or lalagay ko yung link ng CFO sa baba sa description to check mo din siya. Okay, so pag meron ka ng CFO sticker, ito yung kailangan mo para sa immigration. So yan na, malapit ka nang umalis. Okay, so ngayon yung phase 5 mo tapos na. Huwag ka muna mga pala magbubuk kapag hindi ka pa ready sa lahat, okay? Wala ka pang CFO and so forth, okay? Lalo na pag hindi pa approve yung visa mo, wag muna kayo magbubook ng flight, okay? Kapag all done na, CFO done, dun ka na pwedeng magbook, okay? So alam ko medyo mahal kapag malapit na yung time ng paglipad, pero better sure tayo kasi minsan may mga yung bubuk ka ng flight tapos hindi pa dumadating yung visa mo, which is mas hassle siya. Sayang naman, mas sayang yung ticket. Okay? So yan na, meron ka ng CFO, may visa ka na, may tatak na, and ready ka na ngayong umalis. Okay? So yan yung pinaka-whole process ng visa. Okay? So make sure, wag ka masyadong ma-overwhelm kasi madali lang naman siya. Yun lang talaga, wala siyang shortcut. Sad to say, wala siyang shortcut. Nakadepende lahat yan sa protocol, mga procedures and process ng German Embassy and then Germany. Okay, ang mas pinakatandaan mo, lahat ng documents mo dapat maayos, walang problema, and not fake. Kung ayaw mo ng rejection, okay? Ngayon, kung sa tingin mo, curious ka kung ano yung mga rejections na yan sa German Embassy or natatakot ka na ma-reject, no? Make sure to watch my next video kapag na-upload ko na, okay? About the rejection, on how you will avoid the rejections doon sa marriage visa. Kasi meron akong kasabayan before na na-reject sila, okay? And dahil ngayon sa 2026, mayroong bagong rules na ipinatupad, which is kailangan yung malaman nang sa ganon maging aware kayo if you are afraid to have a rejected visa. Okay, so sana naliwanagan ka sa process. Sabi ko sa iyo, madali lang naman siya, kailangan lang talaga is mahabang pasensya. Okay, kung tatanungin mo pala ako, yung visa process ko is nag-process lang kami from January to August. Ako yung pinaka-shortest na
timeline sa mga kaibigan ko, mga kasabayan ko before. Kasi sila 1.5, yung pinaka-friend ko, 18, pinaka-friend ko is like 15 months, ganyan. Yung iba 2 years kasi may mga problema yung mga documents nila. Merong isang late registered or merong issue sa birth certificate, so pinaayos pa nila. So, kailangan bago ka sumalang is maayos na talaga kung gusto mo mas mapadali. Okay? So, yan. I told you, hindi sa German Embassy nagsisimula ang visa process. Nagsisimula yan sa Standesam. Okay? So, ngayon may idea ka na, and then go. You have to make sure na nagkaroon ka ng magandang clarifications, and huwag ka matakot. Talagang habaan mong pasensya mo kayong dalawa ng boyfriend mo, okay? Or girlfriend mo. Kasi it's a game, waiting game talaga to. Okay? Kung mahal nyo yung isa't isa, talaga mag-iintay kayo. Huwag niyong pressurein yung isa't isa, lalo sa German language. Please, huwag ka ma-pressure. Okay, maglalagay din naman ako ng mga videos dito on how you will help yourself learn German language. If you're curious about my course for German language, ilalagay ko din siya sa description. Ikaw na lang mag-check. Okay? So congratulations dahil malapit ka na ding makapunta sa Germany para mag-marriage visa, sa marriage visa. And yun, habang pasensya mo, and I hope to see you in the next video.